Okay po, pwede nang bumati ng isang magandang umaga sa inyo pong lahat. Happy Monday po, mga kapatid. Kamusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ang ating pong topic ngayong October 30, yan isang araw na lang, November na, higit pang taimtim na pananalangin. Kung tayo ay nananalangin before o katatapos pa lang natin manalangin, kailangan pa natin ng taimtim na panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang aming sinasamba at kami po yung maasa sa inyo at humingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. Sa umaga na ito, O Lord, aming idinadalangin ang aming pong munting pag-aaral ngayon sa Jeremiah 14:20-21. Ipagkaloob niyo po nawa sa amin, O Diyos, ang karunungan na nagmumula sa inyo, O Diyos, upang ang aming pangangailangang espiritual ay mapunan at kami po ay patuloy na lumapit sa inyo at kayo pong patuloy namin sambahin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po rito sa Jeremias 14:20-21, aming kinikilala ang aming kasamaan. Ayan. O Panginoon, at ang kasamaan ng aming mga magulang, sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo. Huwag mo kaming, sabi dito, huwag mo kaming kamuhian, alang-alang sa iyong pangalan, at huwag mong imungkahi ang iyong trono ng kalwalatian, alaalahanin mo, at huwag mong sirain ang iyong tipan sa amin. Ito po ang dalangin dito po na makikita natin, mabasa natin sa aklat ng Jeremias, na talagang sila'y nananalangin sa ating Panginoon. Kasi nga ito sa Jeremias, sa Jeremiah, mga kapatid ko, no, na dito ipinakita at winawarningan ng buong Israel na sila'y magbalik loob, bumingi ng tawad. Bakit? Dahil sasakupin sila ng Babylonia at hindi sila poprotektahan ng Panginoon kung sila ay patuloy na sasamba sa mga Diyos-Diyosan. So dito talagang matega ang kanilang panalangin. No, itong si Jeremias na isang kabataan, mga kapatid, ano, nanalangin sa ating Panginoong Diyos. Kinilala nila ang kanilang kasamaan. Pero ano nangyari, mga kapatid ko, no? Sangayon sa aklat ng Daniel, nasakop pa rin sila. Kasi mahabang istorya yan eh. Dahil ang bayan ng Israel, aangat sa spirituality, bababa na naman. Aangat, bababa na naman ang kanilang spirituality. So nagkataon sa mga panahon na yun na talagang sobrang baba ng kanilang spirituality at nakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Pero dito talaga nanalangin sila sa ating Panginoon. Ano masasabi ng ating devotional ngayong umaga? Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos para sa kanyang nakapagbabalik loob at nakapagpapabagong biyaya. Dapat ganapin ang mga pagtitipon sa bawat iglesia para sa mataimtim na pananalangin at masigasig na pagsasaliksik ng salita upang malaman kung ano ang katotohanan. So dito po, ano ang kailangan ibalik sa iglesia? Ang taimtim na pananalangin. Kasi napakahalaga niyan ng panalangin, mga kapatid, ano? Maaring ang church natin sobrang active sa gawain, sa ministry, pero yung taimtim na panalangin nakalilimutan. So walang silbi ang panalangin, ang gawain natin kung hindi tayo uugnay sa ating pong Panginoong Diyos. Panghawakan ng mga pangako ng Diyos at tumiling sa Diyos ng may buhay na pananampalataya para sa pagbubuhos ng kanyang banal na Espiritu. So ano po ang dapat nating hilingin? Na may pananampalataya, ang pagbuhos ng banal na Espiritu sa buhay po natin. No, kung doon sa Baguio ay merong ipinakita ng mga bansa na wala pang Adventist, zero Adventist. So isa na nga dyan yung North Korea, yung Damascus, yung pong Iran, ayan, yung Djibouti. Oh, grabe, no? Mga Adventist, hindi pa nakarinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya number 1 yan na dalangin natin, ang buhay natin, mapuspos ng banal na Espiritu. Natulungan niya tayong humayo sa mga lugar, sa mga barangay, sa mga bansa na wala pang presensya ng pananampalataya. No, kahit sa atin, sa barangay natin, kung wala pa doon, kailangan tayo doon ay humayo. Sabi dito, kapag ang banal na Espiritu ay binuhos na sa atin, anong mangyari? Ang utak at taba ay maaalis
mula sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Ang utak at taba ay maalis sa salita ng Diyos. Tingnan natin kung anong ibig sabihin dito sa devotional. Kapag ang mga iglesia ay naging buhay at gumagawa ng mga iglesia, ay ipagkakaloob ang banal na espiritu bilang sagot sa kanilang tapat na kahilingan. Kung gayon ang katotohanan ng salita ng Diyos ay isaalang-alang na may bagong interes at sisiyasatin na parang kapahayagan ito mula sa mga bulwagan sa itaas. So, yung nakikita ko po dito mga kapatid, yung kung sinasabi na taba, ay taba ng iglesia. O ano ba yung sabi doon? Taba at saka utak na maalis. O, ano, yung nakakarating sa akin dito, maalis yung bantulot o yung katamaran sa loob ng church. Nagiging paulit-ulit na lang yung activity sa loob ng church. Kaya yung iba nalilate, yung iba tinatamad ng sumamba. Bakit? Yung program ay paulit-ulit na lamang. Dahil nga walang witnessing. Kapag kasi wala tayong witnessing, kapag hindi tayo mahayo para mag-ministry, nagiging dry yung pagsamba natin sa Panginoong Diyos. No? Kasi hindi mo naman na kailangan ng pananampalataya sa pagpunta sa church. Di ba? What I mean, hindi may pananampalataya pero hindi na-exercise yung pananampalataya kung ikaw ay sitting down always lang. Di ba? Kung tuwing Sabado lang, pumupunta ka sa church at sumasamba sa Panginoon, nagiging dry yung pananampalataya. Hindi napapalakas yung pananampalataya. Kung paulit-ulit lang yung ginagawa mo, punta sa church, lalabas, walang witnessing. Hindi napapatibay yung pananampalataya mo. Pero kung ikaw ay kasamang humahayo ng care group, no, nagba-Bible study kayo, nag-visitation kayo, tumatatag, lumalakas ang ating pananampalataya. Doon yung exercise ng ating pong faith, mga kapatid. At ang banal na espiritu, ang sabi dito, ipagkakaloob sa bawat isa sa atin kung ang church ay gumagawa, ibig sabihin kung ang church ay nagkakaisa na naglilingkod. Bakit doon sa Acts chapter 1, pinahinto muna ng Panginoon, no? Pinatigil muna ng Panginoon ang mga disciples na humayo kasi kailangan nila maging kumpletong muli dahil nabawasan sila ng isa. Ang gusto ng ating Panginoon ay nagkakaisang church, nagkakaisang mananampalataya, nahahayo sa paglilingkod. Hindi ito one man lang, mga kapatid, no? Hindi lamang ito nag-iisang paglilingkod, kundi lahat dapat, no? Kaya sabi ng ating pong presidente ng CLC, lahat kasali, walang saling pusa. Sabi po dyan. Sabi dito, ang bawat pagpapahayag ng inspirasyon tungkol kay Kristo ay aangkin sa kaloob-looban ng kaluluwa ng mga umiibig sa Kanya. Titigil ang inggit, paninibugo at masamang pag-aakala. Ituturing bilang otoridad mula sa langit ang Biblia. So dito po mga kapatid ko, nung sinasabi dito, no, yung pong isa sa mga taba. Ibig sabihin kasi nung taba at utak, mga hadlang ito para sa paglilingkod. Di ba nga kapag ikay tumatakbo at sobrang taba mo, sobrang bigat mo, mahadlangan ka tumakbo ng mabilis o ng matagal. O ano yung mga taba sa iglesia na nakakahadlang sa gawain? Yung paninibugo, masamang pag-aakala sa kapatid. Yung Biblia hindi na naging otoridad, naging otoridad na yung opinion ng mga tao. Ang naging otoridad na yung writings ni Mrs. White. Now, ang authority talaga ang Biblia. No, ang writings ni Mrs. White, yan ay support sa tawag ito, yun ay confirmation sa katotohanan sa banal na kasulatan o support sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, hindi siya yung kuwaan ng greater light ng salita ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi siya yung foundation ng katotohanan, kundi ang Biblia. Dahil ang writings ni Mrs. White, ipinaliliwanag lang naman yung katotohanan sa Biblia. Ganyan po yun. May mga tao kasi na ginawa ng doktrina yung writings ni Mrs. White, which is doon nagiging mali. Support lang po yung Bible, yung pong writings sa Biblia, mga kapatid. Sabi dito, titigil yung paninibugo, yung inggit, ayan, sa loob ng church, yung masamang pag-aakala. Titigil yan. Kung, ang sabi po dito, ang bawat isa ay magpapahayag tungkol sa ating pong Panginoong Hesus. Kung ang bawat isa ay maglilingkod sa ating Panginoon, magmi-ministry. Di ba napansin nyo sa loob ng church, kung sino pa ang hindi naghihikayat ng kaluluwa, kung sino pa ang hindi nagmi-ministry,
siya pa ang laging maraming kontra sa activity sa loob ng church. Totoo yan. Oh, wala kasing ginagawa eh. Ibig sabihin, walang ginagawang ministry. Kundi ang nakikita niya lang ay mga mali sa loob ng church. Kita niyo yan. Kapag ka hindi nakikilahok sa ministry, kung sino pa yung hindi nakikilahok, siya pa yung marami mga sinasabi mga kapahayagan na hindi nakatutulong sa mga kapatid para magpatuloy sa pananampalataya. Ang pag-aaral nito ay gagawing abala ang isipan at bubusugin ng mga katotohanan nito ang kaluluwa. Ang mga pangako ng Diyos na ngayon inulit na parang ang kaluluwa ay hindi pa natitikman, ang kanyang pag-ibig sa panahong iyon ay magliliwanag sa dambana ng puso at mahuhulog bilang nag-aalab ng mga salita mula sa mga labi ng mga sugo ng Diyos. Kapag ka ang bawat isa sa atin ay nagpasyang mangaral, ang banal na Espiritu ay gagabay sa atin. At sa ating po mga puso't isipan, sa ating mga labi, lalabas ang mga katotohanan. Ang sabi po dito, kapag ka tayo taimtim na nanalangin at nagbasa ng Biblia, nagiging abala ang ating isipan sa pag-iisip ng mga ministry. Napansin nyo? Kapag hindi taimtim ang panalangin, kapag ka hindi tayo nagbabasa ng Biblia, yung ating isipan hindi naman abala sa pag-iisip ng mga ministries. No? Hindi abala na ano kaya ang magiging ambag ko sa gawain. Ano kaya ang may tutulong ko para mapalaganap ang mabuting balita. Paano kaya ako magiging blessing sa maraming mga tao? Kapag ka hindi po naging abala ang ating isipan sa panalangin at pagbasa ng Biblia, hindi rin natin may isipan na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. At yun na nga, para tayo nabuboring at nagsasawa na mag-worship dahil nga hindi abala ang ating isipan sa pag-iisip tungkol sa Diyos. Ang ating isipan naging abala sa mga makamundong mga bagay. Na ang ating buhay mga kapatid, hindi po ang ating citizenship dito sa lupa, kundi doon sa langit. Kaya nawa ay maging abala ang ating isipan sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Pagkatapos ay magsusumamo sila sa mga kaluluwa ng may kasigasigan, hindi matatanggihan. Kung magkagayoy, mabubuksan ang mga bintana ng langit para sa pagbuhos ng uling ulan. Magkakaisa sa pag-ibig ang mga tagasunod ni Kristo. So dito makikita po natin sa loob ng church, minsan may mga paksyon-paksyon. Minsan may grupo ni ganito, may grupo ni ganyan. Yan po yung nakikita natin sa church kung minsan. Kung pagka-minsan lang naman, hindi naman lahat, di ba? Pero dito mga kapatid, sa huling pagkakataon, sa huling pagbuhos ng banal na Espiritu, mabubuksan ng langit. Kung taos-pusong nanalangin ng bawat isa, magkakaisa ang lahat sa pag-ibig sa ating Panginoon. Ang mga tagasunod ni Kristo, ang mga mananampalataya ay magkakaisa na gumawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Magkakaisa na ipabalita ang mabuting balita. Wala nang inggit, wala nang siraan sa loob ng church. Wala nang pagmamalakihan, wala nang pagmamataasan. Ang nakakalungkot kasi sa loob sa isang pananampalataya, yung kapwa mo mananampalataya, yung maninira sa iyo. So yun ang pinakamasakit doon, Kahit sa mga ministro, yung kapwa ministro yung magbabagsak sa iyo, yun yung pinakamasakit. Yun yung pinakamasakit. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Diyos, kaya sabi sa devotional, kailangan ng taimtim na panalangin upang ang iglesia ay magkaisa at mawala yung mga hadlang na masasamang pag-iisip at tayo ay magkaisa na maglingkod sa ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pala kumo maraming activities na sinalihan ka. Hindi pala kumo na maraming mga activities ang ginagawa ng church. Nagkakaisa na. Meron pala dyan na nagtatampo sa iyo. At meron pala dyan nag-iinggit sa leadership. Meron pala dyan masama ang iniisip sa kapatid. Kaya kailangan nating manalangin. More prayer mga kapatid. Hindi ibig sabihin na marami kayong activities, more prayer na kayo. Hindi ganun mga kapatid. Dapat siguraduhin na more prayer ang mga kapatid. At ihigit pang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ang tanging paraan, sabi dito, upang maihayag sa mundo ang katotohanan, ano daw? Sa dalisay at banal na katangian nito ay para sa mga nag-aangking pinaniniwalaan nito na maging tagapagtaguyod ng kapangyarihan nito
hinihiling ng Biblia sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos na tumayo sa isang mataas na entablado sapagkat tinatawag sila ng Diyos na kumatawan kay Kristo sa mundo. Habang kinatawanan sila ni Kristo, kinatawanan nila ang Ama. Ang pagkakaisa ng pananampalataya ay nagpapatotoo ng kanilang pagiging isa kay Kristo. At ang pagkakaisang ito ay hinihingi ng naipong liwanag na ngayon umilaw sa landas ng mga anak ng Diyos. So dito, paano maging paano maiahayag ang katotohanan sa dalisay at banal na katangian nito? Kailangan ng church ay mayroong pagkakaisang pananampalataya sa ating Panginoon na aakyat sa entablado na nagkakaisa na kinatawan ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Representative ng ating Panginoong Diyos. Ano ang entablado, mga kapatid? Ano ang entablado? Hindi lang yan yung pulpito, mga kapatid ko, no? Ang entablado na binabanggit dito ay yung pong sanlibutan. Ano, na lahat ng mga tao nakatingin sa iyo. Ang entablado mo maari ang iyong kapitbahay, no? Ang iyong office work. Kamusta ang iyong karakter? Kamusta ang iyong pag-uugali? Kamusta ang iyong behavior? Kamusta ang iyong attitude? Nakikita ba sa atin ng ating Panginoong Hesus? Remember na tayo ay kinatawan ng Ama ng ating Panginoong Hesus sa lugar na kung saan nandoon tayo. Yun ang entablado. Nang sabi po dito, kailangan na tayo magpatotoo na nananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Magkaisa tayo sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Hindi po pwede yung sa mga kapwa mo mananampalataya, magkasama kayo sa trabaho. Siya nanampalataya sa Panginoon, naninindigan sa pangingilin ng araw ng Sabat. Tapos ikaw pumapasok sa araw ng Sabat. Paano magkakaroon ng pagkakaisa doon? Di ba? Paano makikita ng mundo na tayo ay sa Panginoong Diyos kung hindi naman tayo nagkakaisa na panghawakan yung mga katotohanan sa banal na kasulatan? Sila hindi umiinom ng alak, pero ikaw natulingan kang mananampalataya, umiinom ka ng alak, no? Naninigarilyo ka. Mahirap, no, mga kapatid. Kailangan nagkakaisa tayo sa pangingilin, sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Nagkakaisa tayo dapat sa pananampalataya. Ibig sabihin natin, kung taimtim tayong nananalangin na isa sa buhay natin yung sinasabi ng banal na kasulatan, at parehas tayo dapat ng lifestyle sa mga apostol at sa mga mananampalataya dito. Ay kung makikita ng mundo, ay hindi naman pala sila ganun. Hindi naman pala lahat ng mananampalataya ganun. Kasi sa mundong ito, ang tinitignan ng mga tao, yung pagkakamali ng isang tao sa atin, di ba? Hindi naman tinitignan dito yung magandang nagawa natin. Kundi ang tinitignan agad talaga ng mga tao, ay judgmental ang mga tao. Ang tinitignan talaga ng mga tao kung ano yung mali mong nagawa. So kung ano yung mali mong nagawa, yun ang kanilang tinitingnan. Yun ang kanilang pinagsisikapang libakin sa loob ng church. Ganun naman talaga eh. Kapag tumingin ka sa puti o sa itim na itim, hindi naman natin na-appreciate dito yung pagkaitim eh, kundi yung napapansin ng mga tao yung maliit na dumi. Di ba? Ganun din eh. Doon sa puting-puti, ang pinapansin yung mancha, hindi yung kaputian. Ganyan po ang buhay natin. Kaya mag-iingat tayo, no? Tayong mga mananampalataya, magkaisa tayo na magkaroon at ipakita ang pagmamahal at pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. At all in all, ang gusto po nating sabihin dito sa ating devotional, magkaroon tayo ng taimtim na panalangin. Dahil ang taimtim na panalangin ay lubang kailangan sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. So muli po, magandang umaga sa inyo pong lahat. At tayo ngayon ay sama-samang mananalangin. Ang inyong pong prayer request ay isasama natin sa panalangin sa pangunguna po ni Brother Melvin Vilasano. Pero bago po yun, ay pakinggan po muna natin ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ulit sa umaga na ito na muli nyo kami tinipon. Tinipon para kami ay muling makahardig ng paalala na kami ay hindi dapat magpakampante sa aming buhay. Na wag namin isipin na sapat na kami na nanalangin sa bawat oras na kami ay sumisimba sa pag-araw ng Sabado. At nais namin na humiling ng kapatawaran sa inyo kung kami man ay naging mabagal, kung kami man ay palaging naging kampante
Nung kami man ay palagi naging sitting down always. At nilangin namin na gabayan kami ng Holy Spirit patuloy sa aming paglago araw-araw. Na kami ay patuloy na makapanalangin ng mas mataimtim na hilingin ng gabay ng Holy Spirit upang sa ganun sa aming paghayo kami ay patuloy na maging malakas, matatag sa anumang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay at kami ay makahayo at makasuporta sa gawain upang maipabalita ang kabutihan ng inyong malapit ng pagbabalik. Maraming salamat po Ama sa mga payo at gabay sa amin sa araw-araw. Tunay na ito ay aming napapakinabangan at amin itong natatanim sa aming puso at isipan at ramdam namin ang unti-unting pagbabago sa aming buhay. At amin din sinasama sa panalangin sa umaga na ito si ABC na siya po ay sinugod sa ospital at siya po ay masakit ang kanyang tagiliran. Ama, pagkaloob po sa kanya ang mahuhusay na doktor, makita agad ang pinanggagalingan ng kanyang sakit at higit sa lahat malunasan po ito. Hipuin niyo po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Ipanumbalik po ang kanyang kalusugan, kalakasan upang siya ay magliwanag sa kanilang nasasakupan na kayo ang kanyang dakilang doktor, dakilang manggagamot na kung saan nagpapagaling ng mga karamdaman. At patuloy siyang magtiwala po sa inyo, manalangin at magtapat bilang pagbabalik ng pagmamahal po sa inyo. At pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang mga may karamdaman, sina Sister Amy Kilantang, Sister Janet de la Cruz, si Ate Esther Lopez, at ngayon din ang iba pang mga kapatiran na may karamdaman ay nais namin isama sa panalangin. Sina Lorenzo Reyes, sina Imelda Garcia, Sister April, Sister Bisel Seraspe, sina Marilita at si Sister Diane, si Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Petong, Kuya Mike Pablo, si Pichi nasa Canada na may sakit na nagpapagaling. Siya po patuloy niyo pong igawad ang kalakasan sa bawat araw. Kasama na rin ang ilang member ng family na si Sister Rose Chris Encarnado, si Ating Sibilia Irelia Borbon, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at si Rebecca Francisco. Kasama rin namin si Jennifer Pasco sa panalangin, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, Sister Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, Corazon Mina at si Ate Sally Sanchez. Kasama na rin si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito ay na may mga karamdaman pang kalusugan ay nais namin ilapit sa inyo. Kasama na rin ang aming mga kapatiran na may karamdamang espiritual na minsan ay nagtapat, ngunit sa kabila ng pagsubok sa buhay sila ay natangay, nagkulang ng pagtitiwala sa inyo. Alam namin na ang kanilang puso ay nakakonekta pa rin sa inyo kahit papaano, kaya ang Holy Spirit ay aming inihiling na patuloy silang hipuin at akayin pabalik sa pagpapatuloy ng aming paghahanda sa nalapit na pagdating, makasama namin sila at matapat na maglingkod ulit at makasama namin sa naghahanda at naghihintay sa inyong pagbabalik. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.